Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video. Ngayon naman mga bro ay bago ko ipapakita sa inyo na titistingin itong battery na in-order ko sa online sa Shopee ay i-unbox ko muna mga bro. Papanigurado ko muna kung walang damage yung in-order kong battery ng e-bike na gagamitin ko sa aparato. Ayan, bali ang sabi ng seller ay dinubli daw niya yung kanyang bubble wrap para safety yung ating in-order na battery. Ayan. Bali, marami kasi nagsasabi mga bro na matagal daw malubat ito kapag ginamit sa aparato. Ayan, sabi ng mga gumagamit nito. Ayan. So, susubukan ko rin mga bro. Makunat daw ito at matagal malubat itong battery na ito. Ayan. So, bubuksan ko muna mga bro at ititesting natin dun sa aparato. Okay. At ayan na mga bro, yan dubli-dubli nga yung kanyang bubble wrap oh. Talagang pinatibay para hindi magkaroon ng damage oh. Halos ang tagal kong binuksan mga bro. Ayan oh. Ayan, tingnan natin kung wala siyang bitak. Importante dyan mga bro ay walang bitak yung in-order kong battery. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo mga bro, okay naman siya. Wala namang bitak, walang damage. Ayan. Okay, bali ito na mga bro yung battery natin na in-order ko. Ayan, gagamitin natin sa aparato. Bago natin testingin mga bro sa aparato ay itis muna natin kung mayroon siyang karga. Ayan. Okay, check natin. Oops, baliktad. Ayan, mayroon siyang 12.9 mga bro. Ayan, kargado. So, ang papayo ko sa inyo mga bro, bago nyo gamitin yung bagong biling, halimbawa mayroon kayong bagong biling battery ay in-inin nyo muna yung kanyang karga. Yun ang sabi ng karamihan, ini-in nila. O di kaya ay kinakargaan muna bago nila gamitin talaga. Okay. So, subukan natin sa aparato. Yan, bali ito yung aparato natin mga bro. Ayan. Testingin natin. Lagyan natin ng wire. Okay. Ayan. Lagay natin. Para matesting natin mga bro. Kung legit ba yung battery na nabili natin. Gustong gusto ko kasi bumili ng ganyan mga bro para makalibre tayo ng pang-ulam. Yan, mas matibay yan kaysa yung mga ibang battery na nabibili na tinutubigan. Yan mga bro ay hindi na kailangang tubigan yan. Pre-maintenance. Okay, so subukan natin ikabit. Yan, iipit natin sa positive. Tapos, iipit natin sa kanyang negative. Yan, testing. Ayan mga bro, kung mapapansin nyo ay ayaw umandar yung aparato natin dahil kung ito na-stuck. Ayan. So, panoorin nyo lang mga bro at kahit konti magkakaroon kayo ng idea kung baga ganyan yung magiging reaksyon ng aparato nyo. Ayaw umandar. Tumatango lang yung kanyang platino. Ayan, nagmamagnet lang siya. Ayaw tumunog. Medyo nakaangat pala, hindi walang kontak.
testing. Ayan, tumatango lang siya mga bro. Kapag ganyan yung reaction ng aparato nyo, ay iangat nyo ng konti. Ayan. O, iangat pa natin, iangat pa natin. Masyadong madiin. Pero kapag na-time nyo na mga bro at ayaw pa rin, ay check nyo yung condenser nyo, baka may shorted na condenser. Ayun. Okay, check natin yung spark ng kanyang output mga bro. Dahil matagal na rin na-stack yung aparato na yan. Sa mga bago pala dito sa channel ni Larry Tech ay huwag kalimutang mag-like and share, subscribe at pakihit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong video. Okay, shoutout na rin mga bro sa lahat ng mga subscriber natin dito sa channel ko. Okay, lagyan natin ng wire yung aparato natin. Testingin natin. Okay, testing. Oh. Yan mga bro. Yan, ito kasi mga bro na aparato ay kung ito pang tilapia. Ayan. So tingnan natin yung battery natin mga bro. Baka gusto nyo bumili. Kung gusto nyo palang bumili mga bro ng ganitong battery ay ilalagay ko yung link nya dyan sa ating description box. Ayan, para makabili kayo o ilalagay natin dyan sa comment section. Yan, itong battery na ito mga bro ay pang e-bike. Ayan na. Yan o. TNA 1225. Ayan. 12 volt 25 EH. Ayan yung kanyang capacity. Ayan. So mabigat siya mga bro. Ayan o. Talagang pero wala tayong kiloan kung subukan sana nating kiluhin. Ayan. Wala namang nakalagay dito kung ilang kilo. Okay, basta sa mga gustong mag-order nito mga bro ay itatag ko sa aking video para makita nyo at pindutin nyo na lang kung gusto nyo bumili. Okay, ayos mga bro.